Amen. Ayan po. Sige, let us all stand up. Alam ko excited ka na at yung katabi mo na mag-worship sa Panginoon. That's why, come on, let's bring all the glory to His name because it's all about Jesus. Hallelujah. Give your best worship to Him. Oh, it's all about you, oh, Jesus. Come on, let's sing. You are the Holy One. You are the living Word. You are the center of my focus, Jesus. You are the Son of God. You are the solid rock. You are the center of my focus, Jesus. And you're the lover of my soul, and I adore you only. It's all about you. All about you. It's all about you. Jesus. Once again, you sing. It's all about Him. It's all about you. All about you. It's all about you. Jesus. Yes, Lord. It's all about you. Come on, we sing. You are miraculous. You are supernatural. You are the center of my focus, Jesus. You are all powerful. You are, come on, shout it out. So wonderful. You are the center of my focus, Jesus. You're the lover of my soul, and I adore you only. It's all about you. All about you. It's all about you. Jesus. It's all about you, Jesus. It's all about you. All about you. It's all about you. Jesus. Come on. Sino dito talagang dinedeclare niya, Lord, nobody else but you. It's all about you. My worship is all about you and only for you. Amen. This time, let us declare, we sing, nobody else. Nobody else. Nobody else. 'Cause it's all about you. Yes, Jesus. Nobody else. Nobody else. Nobody else. 'Cause it's all about you. Let's sing it again one more time. Come on. Nobody else. Hey, nobody else. Nobody else. 'Cause it's all about na 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 na. It's all about you. It's Jesus. Na 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 na. It's all about you. All about you. It's all about you. Jesus. One more time you say, it's all about you. All about you. It's all about you. Jesus. Hallelujah. Thank you, God. You are the same God yesterday, today, and forever. Oh, Jesus. Oh, 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 oh. Come on, we sing Jesus the same. Jesus the same. Yesterday, today,
today and forevermore. No other name that can save, deliver, and restore. Oh, Jesus the same, yesterday, today, and forevermore. There is no other name that is greater than Jesus. Come on, let us say He's an excellent God. Grateful, powerful, wonderful. Oh, Jesus is beautiful, merciful, supernatural. Jesus is, He's highly, mighty, worthy. Jesus is gracious, patient, generous, and there is no other name that is greater than Jesus. Jesus the same, yesterday, today, and forevermore. No other name that can save, deliver, and restore. Oh, Jesus the same, yesterday, today, and forevermore. There is no other name that is greater than Jesus. Oh, 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 oh. All together now we sing. Excellent, magnificent, omnipotent. Jesus is living, giving, He's loving, and there is no other name that is greater than, no other name that is greater than Jesus. Jesus the same, yesterday, today, and forevermore. There's no other name that can save, deliver, and restore. Oh, Jesus the same, yesterday, today, and forevermore. There is no other name that is greater than Jesus. Come on, let's have our hands together for Jesus, because we believe He is the same God. Amen. Hallelujah. He's forever faithful, great, powerful, mighty. Come on, if you believe that nothing can separate us from the love of God, why don't you sing this song to the Lord right now? Come on, we'll sing. Nothing can separate us. No weapon formed against us can stand up to the name of Jesus. Jesus, no other name. Nothing can separate us. No weapon formed against us can stand up to the name of Jesus. Jesus, no other name. Nothing can separate us. No weapon formed against us can stand up to the name of Jesus. Jesus, there's no other name. Nothing can separate us. No weapon formed against us can stand up to the name of Jesus. Jesus, there's no other name. Nothing can separate us. No weapon formed against us can stand up to the name of Jesus. Jesus, no other name.
today is all about Jesus. We worship you, Lord. Amen. And this time po, gawin natin ang ating Light 60. Ikot po tayo para magkamustahan for 60 seconds. Wow, hallelujah. Once again, the best clap offering for our Lord. Oh, wow. But before anything else, Life Family, I would like to greet everyone. Good morning po sa ating lahat. Nabati niyo na po ba ang inyong mga katabi? Ayan, truly po, there's nothing beats the feeling of being here worshiping the Lord. Amen? Amen. Kaya naman po with that, makakaupo na po tayo pansamantala. Amen. Ayan. You know what po? Despite the busy schedule, the summer heat, ayan, and everything that is happening in between of all of us, thank you so much po for making it here today. Kaya naman pwede niyo po bang palakpakan ang inyong mga sarili for that? Amen. Wow. Grabe po, you know what po, this is not just an ordinary Sunday because we believe that God personally invited each and every one of us. Amen po ba? Amen. Kaya naman po, whether you come here with full faith or just barely hanging on the thread, you know what po, please do know that this place is for you. This is the place where hope happens, where love can be found, and where miracles still happen. Amen po ba? Amen. Kaya naman po, speaking of miracles, allow me to take this opportunity to also acknowledge and greet our new friends and first-timers. Kaya naman po, if this is your first time here on church, pwede ko po ba kayong maimbitahang tumayo? Ayan, sige po, tatayo po tayo if this is your first time. Wow, palakpakan naman po natin sila. Amen. Welcome po sa tahanan ng Panginoon. Grabe po. We truly honor you for saying yes sa lahat ng mga taong nag-invite sa inyo. And we pray po that you feel loved, heard, and embraced by the love of God. And please stay for a few minutes po after the celebration because someone from our team would be reaching out to you just for a short chit-chat. And also, gusto lang po din namin iabot ang aming small token of appreciation for you being here today. Muli po, maraming salamat. Makakapo na po tayo. All right. And now, of course, we would like to acknowledge our second-timers, yung mga tao naman na patuloy na nagsisay yes kay Lord. Ayan, pwede niyo po bang itaas ang inyong mga kamay? Ayan, palakpakan naman po natin sila. Grabe. You know what po, to all of our second-timers, welcome na welcome po sa Light Family, sa tahanan ng Panginoon. And we know that God is doing something sa ating mga buhay. Kaya naman po, please keep on saying yes kay Lord. Amen po ba? Amen. Ayan, maraming salamat po. Muli, pwede po ba nating palakpakan si Lord? Amen. Grabe po. Truly, nakakatuwa po and nakaka-inspire kung paanong kumikilos sa ating mga buhay si Lord. Not just in our services, but even in our intimate time with Him. Amen po ba? Amen. Kaya naman po, from our series entitled Brave, God is telling us something personal, I believe. And from last Sunday, we celebrated our sunrise celebration. Tama po ba? Palakpak naman po sa lahat ng nakapunta. Ayan, grabe. We are reminded that Jesus is alive. Amen po ba? And that fact alone proves that if Jesus is alive, therefore, there's nothing in our lives that we cannot conquer. Amen po ba? Amen. Kaya naman po, that would be all for now, my brothers and sisters. I hope you guys would feel encouraged and empowered after this celebration. And as we look forward sa word na ibababa ni Lord, I pray that may we continue to give our all-out attention and our hearts on His word. Amen po ba? That would be all for now, my brothers and sisters. I hope that we really take on full gear sa bababa sa ating word mamaya. Yun lamang po. Maraming salamat. Ayan, happy Sunday po, Light Family. Ayan, pwede po ba nating batiin ang ating katabi, kanan, kaliwa, at sabihin, masaya ako nakatabi kita ngayon. Ayan,
Sa mga hindi po nakakilala sa akin, I am Jodery Imad Lambayan. Ayan, a teacher and a light group leader. So I am blessed to see you all po here together to worship God. And I believe all of us here are excited to give back to the Lord. Ayan. So I just want to share this verse with you po in 2 Corinthians chapter 9, verse 9 to 7. Sabi po dito, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So when it comes to our finances and to our giving, di ba many of us, meron po tayong mindset na how much can I keep? Sa halip na how much can I give away? Bagaman madalas po nating tingnan ng pagbibigay bilang isang burden, I just realized po na giving, it is actually a privilege. We are privileged to give back to God what came from His hand. So pagdating sa pagbibigay, sa pagbabalik sa ating mapagbigay na Diyos, tandaan na ito ay isang pribilehiyo. So sino po dito naniniwala na God loves a cheerful giver? Yes! Ang masayang pagbibigay ay nagpapahayag na napakabuti ng Diyos sa ating buhay. So putting our money and resources sa mga gawain ng Diyos at sa Kanyang simbahan is a great and exciting thing to do. So we should give dahil gusto natin magbigay and because God has put it on our own heart to give. At ganitong manner of giving po ang in-instruct ni Paul sa mga Corinthian Christians na instead of giving na pag may pagdaramdam or mabigat sa puso, God wants us to give cheerfully because that is how God Himself gives. God is the ultimate cheerful giver and He delights to give to us. Again po, I am Jodery from Zoe Network. So before I end po, I just want to share my testimony. So for almost 15 years of being a Christian and servant of the Lord, marami na po akong experiences when it comes to giving. It's very challenging, pero I am here sharing and standing in front of you as a testament kung gaano ka-faithful at ka-cheerful giver ang Diyos sa aking buhay at sa aking pamilya. Maniwala pa kayo sa hindi, isa po akong mahiyain, takot sa crowd, takot humawak ng mic. Pero dahil sa grace and faithfulness ng Lord sa aking buhay, isa po ako sa nakuhang backup sa isang Campus Harvest Conference ng History Makers way back 2016 kila Bishop Manny Santiago. So pili lang po at limited lang po ang kinuha nila pero napabilang po tayo doon. And before po ang tanging alam ko lang ay ang pagkanta. Pero ngayon po ginagamit na po tayo ng Lord para mag-drums at mag-keyboard to serve Him. At first time ko lang din po tumugtog ng drums sa event ng church sa labas kagaya po ng naganap na Sunrise last Sunday. So noon po wala po talaga akong idea at alam kung paano tumugtog ng instruments. Pero dahil po sa grace ng Lord, pinagkatiwala niya po ang mga talentong ito sa akin. At binabalik lang po natin lahat ng papuri at karangalan sa Kanya. And by the grace of the Lord po, pinagkatiwala niya din po sa akin ng humandle ng isang light group, ng mga young adults and youth po. So praise God. At itong recent light retreat po, may naipadala po tayong delegate. And also po, by the grace of God, I am currently enrolled po sa Kainos Bible School na para mas lumalim at makilala pa po si Lord at magamit ang mga natutunan sa pag-abot sa mga wala pa sa Panginoon. At hindi lang po tayo binibless ng Lord spiritually, maging sa aking trabaho po. So last year po, I was the only teacher na pinili at pinadala sa Cainta Rizal para po mag-training to be a certified Montessori teacher na accredited sa Amerika. At mag-isa lang po ako ninirahan sa Rizal for almost a month na walang kakilala, as in first time ko lang po lumayo sa family at sa church. Pero dahil sa strength at grace ng Lord, nakaya pong tapusin ang course na yon. And I have been promoted this year as the lead teacher sa Kinder Department ng school na pinapasukan ko. And I am now also leading my fellow teachers in our department. At dahil po sa blessing na ito, nasusustain po lahat ng pangangailangan ng aking pamilya. And lastly po, noon nilalabanan ng true love waits. Ngayon, napagtagumpayan ko na po. So masasabi ko lang na kapag sumunod ka sa mga leaders at kay Lord, patuloy na nagtatapat sa Kanya, He will give you the right person at the right time. Indeed, God preserves my purity until He gives me the right person. Ngayon, I am in a relationship with my first boyfriend, and I would say my last boyfriend. Ang sarap po sa feeling na dalawa kayo nagsuserve kay Lord at si God ang sentro at pinapapurihan. Indeed, when we give to the Lord, lahat ng aspeto ng buhay natin ay ibe-bless niya. Amen? Kaya naman po as a challenge for all of us, sa lahat ng meron po tayo, lagi po natin ibalik at ibigay lahat sa Panginoon cheerfully and with the right kind of heart. Ayan, sige po, as we prepare our tithes and offering, let me pray for you.
Hallelujah. Lord, marami po salamat for this privilege to give back to you. Salamat, Lord, sa patuloy na pagpapala na binibigay mo sa amin. Lord, sa pagbabalik po namin na ito, hindi po kami manghihinayang, pero kami po ay magdidiwang dahil ito ay galing sa aming puso. Ikaw lang po ang maitaas sa pagsambang ito sa pamamagitan ng aming pagbabalik sa iyo, Lord, dahil deserve mo po ito. Lord, we thank you and we glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, let's give with a cheerful heart. Ayan, may mga ushers po sa atin, sa paligid natin kung saan pwede po natin ibigay ang ating tithes and offering. And to those who want to give online, you can send via bank transfer or e-wallet na naka-flash po sa ating screen. Sino po dito naniniwala na hindi pa tapos si Lord ngayong araw? Amen? Kaya po patuloy po tayong mag-expect sa mga may experience natin ngayon. To God be all the glory and God bless us all po. Ayan, pwede po ba tayo tumay lahat? Ayan. If you're excited to worship God in this place, come on, let's close our eyes and just feel His presence. Come on, this song is entitled In Control. Come on, kung may pinagdadaanan ka ngayon, maybe you're struggling in your health, mental health, nakakaranas ka ng fear, depression, anxiety. Come on, just worship God, for God is in control. Come on, surrender everything to Him as we worship Him. Come on, just acknowledge His holy name. Come on, let your faith be bigger than your fear, than your doubts, than your sicknesses, and everything. Come on, acknowledge His name. For God is powerful. For God is in control of everything. Oh, you are in control. Oh, you are here, Lord. You are here with us. You are here, oh God. Oh, we want to depend on you in everything that we do and all that we are, Lord. We surrender our fear, our anxieties to you. Oh, you are in control. Yes, you are powerful, Jesus. From heaven you can hear. I know you're drawing near as I worship. Oh, held within your love, the wind and waves will come, but I will stay here. I lift my hands to heaven, hear my heart surrender, and tell my soul again, you are Lord of all. And though the seas are raging, you will speak and tame them, and you will find my rest. You are in control. Through valleys I will trust, your spirit is
guide my every step. Speak life to me again. Lord, I need you. Oh, I need you. I lift my hands to heaven. Hear my heart surrender. I tell my soul again, you are Lord of all. And though the seas are raging, you will speak and tame them. And you will find my rest. You are in control. I lift my hands to heaven. Hear my heart surrender. I tell my soul again, you are Lord of all. And though the seas are raging, you will speak and tame them. And you will find my rest. You are in control. Yes, you are in control, Lord. You're in control of everything, oh God. Oh, we wanna trust in you. Oh, I'm gonna put my faith in you, Jesus. I will trust in only you. No one can to your perfection. You're from beginning to the end, more than I can comprehend. There is no one like you, no one. I will trust in only you. No one can to your perfection. You're the beginning and the end, more than I can comprehend. There is no
prayed. Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done. Have the same mindset as Christ Jesus, who, being in a very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. And being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Ang Diyos po mapagpala sa kanyang salita. May gagawin pa po si Lord sa araw na ito. Tingin po kayo rito for our culmination ng ating Braver series ngayong 2025 ng September. Ang pag-uusapan po natin ngayon is bravery in surrendering. Sa title pa lang natin may makikita tayong dalawang klaseng salita na pinagsama na may pagka-ironic. Ito yung words na brave and surrender. Ang salitang brave or bravery ay often associated, tama ba, sa strength, courage, and resilience. Samantalang ang surrender ay often makikita natin bilang sign of weakness, defeat, at pag-give up. So itong dalawang words na ito ay very opposite. Magkaiba nilang dalawa. So paano magsasama ang salitang bravery at surrender? Paano natin i-connect ang magkaibang konseptong ito? Meron bang katapangan sa pagsuko o kagitingan sa pagsuko? At naniniwala ko ngayong araw na ito, ipaparamdam sa atin ni Lord na meron ng totoong katapangan sa pagsuko na may kinalaman sa relasyon natin sa Diyos. Tayo manalangin, O Diyos, samahan mo po kami. As we study your word, makita namin, O Diyos, na meron ng kagitingan sa pagsuko. At isa ito sa mga dahilan, O Diyos, para lalo kami, Lord, magpatuloy sa iyo. Without these words, Lord, hindi namin ma-appreciate yung ginawa mo sa amin, Lord God. Kung bakit kami ngayon ay may nag-aantay na buhay na wala hanggan. O Diyos, Santong Espiritu, samahan mo po kami as we study your word. The bravery in surrendering ay hindi namin makakalimutan ngayong araw na ito. Salamat, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Please all be seated. Now, para maintindihan natin itong bravery in surrendering, meron tayong dalawang pag-uusabang biblical passages na matututunan natin na may totoong katapangan sa pagsuko. At dito tayo mas lalong lalalim. Kaya pag-usapan natin ngayon, the two powerful Bible passages that define bravery as surrender. Dalawang passage sa Bible na mas lalo nating maintindihan na meron ng kagitingan o katapangan sa pagsuko. Yung binasa natin kanina, yung una, yung Luke chapter 22 verse 42. Nang sinabi, Father, if you are willing to take this cup from me, yet not my will, but yours be done. Kung titingnan natin ang context at setting nito, ito ay prayer ni Jesus sa Garden of Gethsemane at masasabi kong one of the most awesome and revealing prayers of all. It is a simple prayer but not simplistic because it is profound. Napakalalim po ng panalangin niya ito. Bakit kamo? Tingnan mo. The context is, ito yung lumabas si Jesus sa Jerusalem at gaya na nakaugalian niya, pumunta siya sa Mount Olives at sumama sa kanya ang mga disciples. Pagdating na laroon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga disciples na manalangin kayo para hindi kayo madaig ng tukso. So iniwan niya roon ang mga disciples and thinking that they are praying at lumayo din siya ng konti kasi nga mananalangin siya at sa kanyang panalangin siya po'y lumuhod at nagpatira pa at nanalangin.
ang sabi niya, Ama, kung maaari ay ilayo niyo na sana sa akin ang paghihirap na darating. Ngunit hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban ninyo. It is a prayer ng pagsasubmit. At mapapansin mo, sa verse na ito, may makikita tayo o mahahati natin to sa 4 na parts. Una, yung kanyang pag-address. Pangalawa, yung condition. Pangatlo, ang petition. At pang-apat, yung submission. Tingnan mo yung pag-address niya. Sabi niya, Father. Sabi mo nga, Father. Tama ba na kapag nakikita mo raw ang isang tao na dumadaan sa pressure, lalo mo siyang makikilala? Yung tao na may pinagdaraanan, sa panahon ng kanyang problema, mas makikilala mo kung sino siya. So, kapag nakikita natin ang isang tao dumadaan sa pressure, marami kang matututunan tungkol sa kanya, the way niyang pag-handle ng problema, paano siya mag-handle ng challenge, paano siya mag-handle ng mga, alam mo yon, mga nakakagulat na pangyari sa buhay. So makikita natin ang totoong ugali ng tao kapag dumarating siya sa kanyang pinagdaraanan. Now, ang mga disciples ay nagkaroon ng privilege na masaksihan si Jesus na dumadaan sa matinding pressure. At mapapansin mo dito na nung siya ay nanalangin, ang tawag niya sa Diyos ay Father. Tinawag niyang Ama or Aba. Pagpapakita ito na ang Diyos na may kontrol ng lahat ay malapit sa Kanya. Tatay ang tawag niya. At ang kanyang way ng paglapit, talagang, alam mo yon, halos dumapa. Halos talagang, alam mo yon, bagsak talaga sa pananalangin. Tama ba na kapag tayo ay desperado na at tayo yung maharap sa isang person na pwedeng makapagpabago ng ating sitwasyon, madalas tayo ay, alam mo yon, talagang nagiging literal na nagpapakumbaba kasi wala kang choice kundi i-please yung tao na sa tingin mo makakatulong sa'yo. Wala tayong choice. Why? Kasi ang isang taong desperado kahit ano gagawin niya. At ito yung pagpapakita sa atin na si Lord ay nandoon sa panahon na talagang siya ay pressured, na alam niya na merong mangyayari sa kanya. So, nakita natin yung kanyang pagpapakumbaba. So, ganito ang ginawa ni Jesus sa panalangin. Na kapag si Jesus ay nanalangin, tinatawag niya ang Diyos na Father. Pagpapakita ito ng close connection niya kay God the Father. The condition, ang sabi, if you are willing. So pinakita dito ni Jesus yung kanyang condition sa kanyang desperate na panalangin. If you are willing. The Greek word is boulomai. Ibig sabihin in the sense of wishing, desiring, or intending. So ang kalooban ng Ama ay possible at si Jesus ay nagtatanong kung maaari sa loob ng kalooban at layunin ng Ama na magkaroon ng paraan para maiwasan niya ang cross. Kaya ang absolute condition ng kanyang panalangin, if you are willing. So ang kalooban ng Amang Diyos ay napakadakila at creative. At ang hangarin ni Jesus ay kung ano ang pinakamabuti sa Ama para sa pinakamataas na layunin at intensyon ng Diyos. Now, kung ang panalangin ni Jesus ay masasagot lamang sa loob ng will ng kanyang Ama, yun lang yung gusto niya. Doon lang siya. Hindi tinatanong ni Jesus kung papayagan ito ng Ama, ha? Tinatanong niya kung ito po ba ang nais mo, Ama. Kung kalooban mo lang, Ama, I make this petition. So what is the petition? To take this cup from me. Hiniling ni Jesus sa Ama na alisin yung cup or yung kopa mula sa Kanya.
The verb is Greek parapero. Ibig sabihin to take away, to carry away, or to remove. Now, the Greek word ng cup is poterion. Ibig sabihin, a drinking vessel. Pero ito'y ginamit sa Old Testament as an expression for destiny in both good and bad senses. So, ginamit ito sa Old Testament bilang simbolo ng kapalaran, mabuti man o masama. Pero, particular itong tumutukoy sa parusa. Sabi mo nga parusa. Sa parusa na kaugnay ng galit ng Diyos. Paano ko nasabi? Babalik tayo sa Old Testament, Isaiah 51:17. Ang sabi ito, awake, awake, rise up, O Jerusalem, you who have drunk from the hand of the Lord the cup of His wrath. So pagpapakita ito na talagang meron talagang cup na tinatawag na galit ng Diyos. Another in Jeremiah 25:15. This cup filled with the wine of my wrath. Pinapakita niya talaga na yung cup na yun ay sumisimbolo ng kanyang galit. Ginamit din mismo ito ni Jesus sa Matthew 20:22-23. Can you drink the cup I am going to drink? At sa John 18:11, Jesus commanded Peter, put your sword away. Shall I not drink the cup the Father has given me? So ito'y pagpapakita na yung cup ay isang pagdadaanan, isang parusa, na isang judgment na galit ng Diyos. Saan ba galit ang Diyos? Yung mga katabi mo, saan ba galit si Lord? Sa hindi nagtututbrush? Sa hindi naliligo? Yung nanay mo, yung katabi mo, maaasar yan. Magagalit yan sa'yo. Hindi ka nagtutbrush, hindi ka naligo. Pero saan ba nagagalit ang Diyos? Saan ba galit ang Diyos? Sa kasalanan. So, ibig sabihin, kaya may galit, may puot ang Diyos dahil sa kasalanan at yung makakaranas ng cup na yon ay yung mga tao nagpapatuloy sa kasalanan. So, ito ngayon, yung iinumin daw ni Jesus. So, ito raw yung kanyang mission at destiny. Actually, bago at pagkatapos ng kanyang baptism at sa disyerto, pinakita na ng Ama sa kanya ang buong scope ng cup na kanyang iinumin. Ang kapalaran ng kanyang pagkatawag, ang misyong kaya siya pinadala dito sa mundo para to pa rin. So, ang cup ay siya ay pahihirapan hanggang kamatayan. Siya ay mamamatay sa cross. Na siya mismo yung sacrifice. Siya yung Lamb of God na mag-aalis ng kasalanan ng mundo. Hindi siya naparito para paglingkuran, kundi para maglingkod. Ibigay ang kanyang buhay bilang pantubos sa marami. Siya ang tutubos sa kasalanan ng mga tao. Siya ang hindi nagkasala na mamamatay para sa makasalanan upang dalhin sila sa Diyos. So, iinumin niya yung cup, okay, hanggang sa pinakadulo. Sa atin kasi kapag meron tayong tinikman na inumin na hindi natin gusto, pagkatikim pala, ayoko na. Pero siya, ininom niya yun hanggang dulo na tikman niya mapait, pero tinuloy-tuloy niya kasi yun ang kanyang mission. Tanggapin sa kanyang sarili ang galit ng Diyos na nararapat lang sa atin dahil tayo makasalanan. Submission. Yet, not my will, but yours be done. The noun will in Greek is telema, ibig sabihin, preference. Sa panahon ng New Testament, ang telon na word ay halos kaparehas ng bulumai na word na tinalakay natin kanina. Ang conjunction na ginamit dito ay ang Greek word na plen. Ito ay bahagi ng isang grammatical construction na nagpapaiwatig ng on the other hand, or nevertheless, or indeed, but, ito isang malakas na adversative. Ibig sabihin, sa kabila ng petisyon ni Jesus, nananatili ang clause na ito, na ang kalooban ng Ama ang supreme, at ang kay Jesus ay pangalawa lamang. Si Jesus ay nagpasakop, o nagpapasakop, at nagpapasya sa desisyon ng Ama. Of course, si Jesus ay may preference na alisin yung cup of suffering
but he voluntarily surrenders that preference if the Father's will differs. Meaning, kusang loob niya itong isusuko kung hindi ito ang kalooban ng Ama. Now, tingin po kayo rito. Sino dito naniwala na kapag tayo ay mananalangin, isang malaking requirement every time we pray is to surrender to God. The fact na mananalangin ka sa Diyos, lalapit ka sa Diyos, ibig sabihin ito ay pagsusuko sa Kanya o pagsuko sa Kanya. Hindi ka nananalangin kung hindi ka nagsusuko. You're just what? You're just maybe daydreaming when you pray if you are praying without surrendering. So, yun nga ang problema sa atin minsan. Nagkakamali tayo sa ating pagdarasal. Sinasabi natin sa panalangin na sinusuko na natin lahat kay Lord. But sometimes, hindi naman natin sinusuko yung ating sariling kagustuhan sa Kanya. Well, hindi masamang lumapit sa Diyos na meron tayong preference in mind. Pero katulad ni Jesus, pagkatapos nating malinaw na ipahayag ang ating preference sa Diyos, saka natin sabihin, yet not my will, but yours be done. Yes, meron kang pinapanalangin na pangarap mo. Meron kang pinapanalangin na trabaho, maybe. May pinapanalangin kang business mo. O may pinapanalangin kang tao na gusto mo sana mapasayo. But sometimes, dumarating sa panahon na pinipilit mo na lang si Lord na gawin yung gusto mo, pero hindi yung gusto niya. At kapag hindi ka napagbigyan, magtatampo ka, Lord, tagal ko na pinanalangin ito sa iyo. 50 years na. Hanggang ngayon, di mo pa rin sinusunod, di mo pa rin ginagawa. O kita mo, the word sinusunod. So, magpalit na kayo ni Lord. Nagigets niyo po ba ibig sabihin? The point here is that pwede nating sabihin yung ating preference, yung gusto natin. Pero meron pa rin tayong clause. And what is that? Not our will, but yours be done. Kasi kung hindi natin ito ipapayag at hindi natin isasantabi yung ating sariling preference, when we pray, may panganib na baka marinig na lang natin yung gusto nating marinig mula sa Diyos. Are you getting me? Dumarating sa time na baka nananalangin ka na lang, alam mo yon, may sinasabi na pala si Lord sa'yo, at sasabihin mo, hindi, ito yung gusto ni Lord. Tapos sasabihin mo pa, ikaw daw ang binigay sa akin ni Lord. May word na si Lord sa akin. Baka biglang magsalita si Lord, hindi ko word yan, word mo lang yan. Of course, mahalagang linawin kung ano yung gusto nating panalangin, kung ano yung hiling natin sa panalangin. Sabihin natin to kay Lord. Hindi to masama. Si Jesus nga ginawa eh. Amen? Sinabi niya yung preference niya na kung pwede tanggalin ito, okay lang yun. Yun ay pagiging totoo sa Diyos. Hindi masama yun. Pero, susuko at susuko pa rin tayo sa kalooban niya. Ano man ang panalangin natin. Wala na nag-amen. Kaya mahalagang matukoy talaga natin kung ano ang kalooban ng Diyos sa ating kahilingan, and that is the real surrender. Yan ang tunay na pagsuko. So true bravery is about surrendering to the will of God. Na kung si Jesus ay nagpakababa, nagsubmit sa Ama at naging obedient hanggang sa kamatayan sa cross, ang pag-surrender ay hindi lamang sa mga bagay na gusto natin, pero sa mga bagay na maybe hindi natin gusto, pero gusto ng Ama. Surrender is not just about giving up, but about giving in to God's will. Ang pagsuko ay hindi lang tungkol sa pag-give up, kundi pagpayag. Tanggapin mo na. At pagtanggap sa kalooban ng Diyos.
Wala naman siguro tayong pangarap na hindi the best sa ating buhay. Wala naman siguro tayong ginusto na hindi maganda. Pero tandaan mo, mas maganda ang plano ng Diyos sa iyo. Palakpakan natin si Lord. Na malaman natin ang plano ng Diyos na ito ay mas mabuti kaysa sa ating plano. At maging handa tayong sumunod sa kalooban niya. Yes, minsan mahirap, minsan parang hindi tayo prepared doon. Pero tandaan natin, lahat ng plano ng Diyos ay pawang ikabubuti natin. Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. It's the way, yung preference mo. In all your ways, submit to Him and He will make your paths straight. Ako po mga kapatid, naniniwala ako. Sa verse na ito, pagpapakita lang that when we submit to Him, siya nang bahala sa atin. Palakpakan natin ng Diyos. Amen? Sabi mo sa katabi mo, powerful. Another powerful passage is in Philippians chapter 2, 5-8. It says here, have the same mindset as Christ Jesus, who, being in a very nature God, did not consider equality with God something to be used to His own advantage. Rather, He made Himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. And being found in appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on a cross. So this is the ultimate example ng selfless humility. Bakit kamo? Sige. Isa-isayin natin. Okay? Total, gusto naman natin yung talagang, alam mo yon, hinihimay natin, himay-himayin natin itong mga verses na ito. Ang sabi, in a very nature, si Jesus in very nature God. The nature in Greek is morphe, ibig sabihin form, outward or appearance. So, dun pa lang sa pagsasabi na si Jesus in very nature God, ito yung pagsasabi na si Jesus ay Diyos. Hindi tao lamang na naririnig mo sa barkada mo na may malaking simbahan, na may patusok. Ito'y pagsasabi mismo dito sa verse na ito na siya ay Diyos. At siya ay mananatili magpakailanman, napaka-pure and simple. Bakit natin pagdedebatehin ito? Ito maliwanag na sinabi na si Jesus in a very nature God. Tapos ang kaso, Diyos si Kristo. Amen. Did not consider equality with God. Wow, itong Diyos na ito, hindi niya pinantay ang sarili niya sa Diyos. Equality in Greek is isos, ibig sabihin pertaining to be equivalent in number, size, or quality. So, nagkaroon ba ng equality ang Diyos kay Jesus? Well, nakasalalay ito sa kahulugan ng isang napakabirang Greek word na ginamit lang dito sa New Testament. Ang Greek word na harpagmos. Something to be used in his own advantage. The Greek word harpagmos, ibig sabihin, something to which one can claim or assert title by gripping or grasping something claimed. Ibig sabihin nito, ang pre-existent Christ ay meron ng equality kay God simula pa lang. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Okay? Sila ay isa. Okay? So, ibig sabihin, equal sila, pero nagpasya si Jesus na hindi to panghawakan kundi sumunod sa kanyang ama at magpakumbaba. Made himself nothing. The Greek verb is kenoo. Malapad? Hindi. To make empty, to be empty, and figuratively, metaphorically, to make of no effect. Ang pagkagamit dito ay may kasamang emphatic na himself. Ibig sabihin, na malinaw na ito ay what? Voluntaryong aksyon ng pre-existent Christ. That He became a slave and a human being, taking the very nature of a servant. It is an expression of servility. Being made in human likeness, He was human in two ways. Una, by birth. Paano mo malalamang tao yung katabi mo? Sige, tingnan mo ulit. Ibig sabihin, pinanganak na tao. Nagkakaintindihan? Ibig sabihin,
Meron niyang nanay at tatay. Wala akong nanay, walang tatay. Hindi, meron kang nanay at tatay. Hindi mo lang maybe kilala. Walang tao na pinanganak na walang tatay at nanay. Nagkakaintindihan. So, ibig sabihin, okay, si Jesus ay may tatay at may nanay. Siya'y pinanganak. Okay, ni Mary, ibig sabihin, siya ay legal na tao. Hindi siya biglang, tuwing, nandyan na kagad si Jesus. Hindi. Siya ay pinanganak. The Greek word is ginumai. Ibig sabihin, being born. Okay. So, malalaman mong tao yung katabi mo, pinanganak yan. Tama ba? Nagsimula sa bata, hanggang sa, harsh nyo naman, tumanda. Ano naman? Ibig sabihin, lumaki, okay, nag-grow. Okay. Una, malalaman mong tao yung katabi mo, pinanganak yan, lumaki, at ngayon kasama mo na. Pangalawa, paano mo malamang tao yung katabi mo? Huwag mo akong tignan, di mo ako katabi. Sige nga, paano mo malalamang tao yung katabi mo? Mukhang, nung aso, tao. Siyempre, paano masasabing tao yan? Dapat mukha yung tao. So, si Jesus din ay mukhang tao. Bakit? Hindi mukhang aso. Bakit hindi naman aso ililigtas niya tao eh? Amen. So the Greek word is schema, ibig sabihin generally recognized state or form in which something appears. Ito'y pagpapatunay na si Kristo ay hindi lang naging tao, but in human form was both fully God and fully human. Parehong ganap na Diyos at ganap na tao. Si Jesus ay hindi kalahating Diyos, hindi kalahating tao. And He is obedient to death. Ang pagpapakumbaba ng makapangyarihan Diyos, maging isang tao ay may tulad sa isang tao na nag-anyong lamok. Meaning, ang layo ng agwat. Para kasi nakita nyo, ang Diyos, nagkatuwang tao. Kung tayo yon, parang tayo na naging lamok. Ay, pambira, naging lamok tayo. Ang layo ng agwat. I hope na-get siya po ibig sabihin. Can I hear amen? At ito po ay voluntaryong pagpapakumbaba na ginawa niya. So, yung magkatawang tao lang ang Diyos, grabe na yun. Sobrang baba na yun. At pinatindi niya pa yung kanyang humility. Tinanggap niya pa yung kahihiyan ng kamatayan na hindi naman siyang gumawa. It's a very painful and humiliating death. He humbled himself and became obedient to death, even death on a cross. Tingnan mo yung katabi mo. Papayag ba siya na bayaran yung utang na hindi niya naman inutangan? Opo, aba, bayaran mo na rin utang ko. Papayag ka ba na ikaw ang sumalo sa pagkakasala na hindi mo ginawa? Ikaw yung kukulong, natutulog ka lang sa bahay, kukulong ka na, wala naman akong ginawa, hindi, ikaw daw. Walang papayag ng ganon. Amen. Pero si Jesus, tinanggap niya yung judgment na hindi naman para sa kanya. Yun ang matinding kapakumbabaan. So, sinet ni Jesus ang ultimate example ng humility. Ginawa niya ito ng 2 beses. Una, sa kanyang pagiging tao, ibig sabihin, nilimit niya ang prestige ng pagka-Diyos. Pangalawa, yung voluntary niyang pagtanggap sa pinaka-nakakaya at masakit na way ng kamatayan. At yun yung kamatayan sa cross. And so, true bravery is about surrendering into humility before God. Ang totoong katapangan na hindi nakikita sa pagharap sa ang totoong katapangan na hindi lang nakikita sa pagharap sa mga challenges, kundi sa willingness na magpakumbaba sa plano ni Lord. True bravery is not about being fearless, but about being willing to surrender to God. It is about recognizing that we are not in control and that God is the one who is sovereign over our lives. Ang tunay na katapangan na hindi tungkol sa pagiging walang takot. Lahat hinaharap mo, lahat sinusuntok mo. No.
kundi sa pagiging handang sumuko sa Diyos. Ito'y tungkol sa pagkilala na hindi tayo ang may kontrol ng buhay natin, kundi ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng bagay. Amen? So again, ano yung dalawang matinding Bible passages na nagde-define ng bravery as surrender? Number 1 is Luke 22:42. True bravery is about surrendering to the will of God. Ang totoong katapangan na hindi lang tungkol sa pagiging fearless or strong, pero sa pagiging willing na sumurrender sa will ng Diyos. Pangalawa is in Philippians chapter 2, 5-8. The true bravery is about surrendering into humility before God. Na ang totoong katapangan na hindi lang sa pagiging matapang sa harap ng mga challenges, pero ang willingness na sumurrender ng may kapakumbabaan kay Lord. So being brave isn't about taking control, it's about surrendering control to God. And being brave is about submission, surrendering the outcome of everything to God. Therefore, true bravery is surrendering control to God and trusting His outcome. Now, so makikita natin dito, mga kapatid, may inaayos ang Diyos sa pagtingin natin sa meaning ng katapangan. Na ang katapangan ay pagpapakita ng pagsunod, pagluhod, pag-humble, at pagiging mapagkumbaba sa will ng ating Diyos. Now, the question, ano nangyari kay Jesus sa ginawa niyang katapangang pagsuko sa will ng Ama? Alam niyo po ba, may magandang naging resulta ang kanyang pakumbabaan, ang kanyang pagiging humble. Ano yon? Verse 9-11 ng Philippians chapter 2. Ano sabi? Kaya naman, itinaas siyang lubos ng Diyos at binigyan ng titulong higit sa lahat ng title, upang ang lahat na nasa langit at lupa at nasa ilalim ng lupa ay luluhod sa pagsamba sa Kanya. At kikilalanin ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikapupuri ng Diyos Ama. So si Jesus sa Kanyang pagiging humble, sa Kanyang pagsuko, sa katapangan ng pagsuko, siya ay nagtagumpay. Sumakses si Jesus. Amen? Pasintabi po sa mga nagising. Siya'y nagtagumpay dahil sa kanyang pag-surrender sa Ama. At tayong lahat dahil sa kanyang katapangang sumuko at pagpapakumbaba sa will ng Ama. Alam niyo po ba, sa ginawa niyang ito, tayo ang naging beneficiary ng kanyang kapakumbabaan nung siya ay nabuhay maguli. Amen. Ano yon? Ito yung ating kaligtasan. That our salvation is confirmed and guaranteed by Jesus' resurrection. Na ito yung pinaliwanag natin last Sunday sa ating Resurrection Sunday na kung hindi nag-resurrect si Jesus, wala tayong kaligtasan. At ang lahat ng ginagawa natin paglingkod at pagsunod sa Kanya ay walang kwenta. Pero dahil siya ay nagpakumbaba, namatay dun sa cross at nag-resurrect, God exalted Him to the highest place and gave Him the name that is above every name, that every knee should bow on His name. Na ibig sabihin, yung ating pagsamba at pag-serve sa Kanya ay hindi malalaos. Palakpakan natin si Lord. Amen? Na lahat daw luluhod sa Kanya. So, ibig sabihin, bakit may mga tao na hindi pa rin sumasamba at lumulod kay Jesus? Antayin mo lang. Mangyayari yan. Kaso dalawa lang ang pupunta niya. Sasamba siya at lulod kay Jesus na nasa karian niya o nandoon sa impyerno kasama ang mga demonyo na sasabihin, Jesus is Lord. Tandaan natin, dahil siya'y muling nabuhay, may kwenta ang lahat ng bagay na ginagawa natin sa Diyos. At kung sino man na magpapatuloy na mananampalataya, magsasubmit, ay mararanasan din ang totoong buhay. We live because Jesus lives forever. Palakpakan natin si Lord. Amen? And so, sa paglink ng bravery at surrender together, so nagkakaroon tayo na i-examine natin ang ating mga perspective sa buhay.
nauunawaan natin ngayon ano ba ang ibig sabihin ng totoong katapangan. So nakikita natin ngayon yung reality na ang true bravery ay hindi tungkol sa pagkontrol, pero sa pagiging willing na sumurrender sa isang pinakamataas na kapangyarihan. Nakilalanin na ang pag-surrender ay hindi sign of weakness, pero sign pala ng lakas. Ang lakas na mag-let go ng ating mga sariling kagustuhan at magtiwala sa kagustuhan ng ating Diyos. May tanong po ako sa ating lahat. Sino dito maraming natutunan? Sa lahat nga ng mga may natutunan, palakpakan niya natin sila. And this is my prayer para sa ating lahat. Na pag-isipan nating maigi ang ating mga assumptions tungkol kung ano ang ibig sabihin ng pagiging matapang. Ang panalangin ko, kung sobra mong tapang kung saan-saan, sobra mong tapang sa kalokohan, sobrang tapang mo, wala kang inuurungan. Kapatid, sa harapan ng Diyos, hindi mo rin siya dapat inuurungang maging mapagkumbaba. Amen. Na ang totoong matapang humaharap sa Diyos na may likha ng lahat at nagpapakumbaba. Na maisipan nating maigi na kahit paminsan, hindi natin gusto ang nais ng Diyos. Pero tandaan natin, pag gusto ni Lord, kasama kang iingatan ng Lord. Na kapag sumurrender tayo sa Diyos, we open ourselves up to His blessings and His plan for our lives. Na tayo makakaranas ng blessings and rewards sa Lord kung magsusurrender lang tayo sa Kanya. Tandaan mo, yes, matalino ka. Yes, ang dami mong natutunan. Galing mo sa diskarte sa buhay, pero tandaan mo, pinakamatalino pa rin ang Diyos. Mas maganda pa rin ang plano niya kesa sa iniisip mo. Kaya nga ang pinakamatalinong gagawin natin ay surrender na natin kay Lord. Be brave to surrender our fears and doubts to God. Tapangan nating isurrender ang ating mga takot, ating mga pagdududa sa Diyos. Magtiwala tayo na siya ay in control. Jesus sacrificed for you. Then live for Him sa pamamagitan ng pagsuko ng lahat ng iyong pangamba at duda sa Kanya. Ang dami nating pangailangan, ang dami nating mga pinoproblema sa buhay. At doon nga tayo na-anxious. Anxiety, yung hindi mo pa man nakikita na nangyayari, nag-advance ka na. Tandaan natin, namatay siya para sa ating lahat. Siya rin ay nabuhay mag-uli. Kung siya ay nagtagumpay, lahat din ng nasa Team Jesus, champion! Kung namatay siya para sa ating lahat, then mabuhay tayo na alam natin siya in control ng lahat. Huwag kang mamuhay para sa sarili mo lang. Mamuhay ka nagtitiwala kay Jesus. Siya ang maging dahilan mo para mabuhay. Hindi ang mga bagay na ino-offer ng mundo na pwedeng magpalayo pa sa iyo sa pagtitiwala mo sa Diyos. Siya ang maging dahilan mo para mabuhay ng nananampalataya sa Kanya. Tapang ka, then tapangan mong isurrender ang iyong mga takot at unbelief sa Diyos. Tandaan mo, makapangyarihan ang ating Diyos. 1 Peter 5:7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Ayun naman pala eh. Mapagmahal naman pala ang Diyos eh. Hindi ibig sabihin binibigyan kayo ng pagsubok, binubuli ka niya. No! Hindi ganun ang Diyos natin. He cares for us. Kaya nga, when we surrender our fears, when we surrender our doubts to God, we're able to trust in His goodness and His plan for our lives. Ang Diyos natin ay Diyos na mapagmahal, mapagkalinga, na hindi mo pa man sinasabi ang pangailangan mo, alam na niya. Pero kinakailangang sabihin mo sa Kanya.
Pangalawang matalinong gagawin mo, be brave to surrender our plans and ambitions to God. Is to align our dreams with His purpose. Tandaan natin, Jesus defeated death, so live with His purpose. Kung paano namatay si Jesus sa cross, ganoon din tayong manampalataya sa Kanya. Ituring nating patay na rin ang dati nating buhay na malayo sa Diyos na walang purpose. Gigising ka, hindi mo alam yung gagawin mo, doon ka lang sa bahay o ano paman, wala kang plano sa buhay, bukas ganun din naman, ganyan-ganyan. Hindi ka nilikha ni Lord na walang purpose, tandaan mo. At kung paanong muling nabuhay ang Panginoong Yesus, ganun din tayo. Malalaman mong may purpose ang buhay mo kapag naka-align na sa Diyos, hindi sa pera o hindi sa sarili nating galing o anong bagay na pumapalit sa role ng Diyos sa atin, yung ginagawa natin. Tapang ka, then isurrender mo sa Kanya lahat ng plano mo at ambisyon mo. Dahil siya lang ang may kapangyarihang gawin ang mga bagay para sa iyong kabubuti. Pampira, no? Para pa rin sa iyo. What a wonderful God we have. Kaya nga, Proverbs 16:3, commit to the Lord whatever you do and He will, yun. Gusto mo ma-establish kung ano man ang plano mo according sa will ni Lord, then commit everything sa Diyos. Unahin si Lord. At siya nang balang mag-establish sa iyo. Huwag mo establish ang sarili mo. Ang tao nag-establish ang sarili niya, hindi mo alam kung may establish ba siya o hindi. Pero ang tao na kinumit ang buhay kay Lord, si Lord ang mag-establish sa kanya. You don't need other people to establish you. You need God to establish everything sa iyong buhay. When we surrender our plans and ambitions to God, we are able to trust in His goodness and His mercy for our lives. Gusto mo pa? Gusto mo pa? Can I hear amen? Gusto mo pa? Be brave to surrender our lives and everything to God. Live fully for His glory. Alam na natin na ang buhay ng Panginoong Hesus, kaya nga, alam natin na buhay ang ating Panginoong Hesus, kaya nga, mabuhay din tayo sa Kanya. Live for Him only. Tapang ka? Hindi surrender mo sa Kanya ang lahat ng iyong buhay. O lahat-lahat sa iyong buhay. Matthew 16:24, whoever wants to be my disciple, sabi ni Jesus, must deny themselves, take up their cross, and follow me. When we surrender our lives to God, we are able to trust in His plan for our lives. Tandaan natin, listen, babalik muli si Jesus. Hindi para mamatay muli sa cross, kundi para ipalasap sa lahat ng nananampalataya sa Kanya ang totoong fulfillment ng buhay. Kaya nga nawa, sa Kanya muling pagbabalik, tignan mo yung katabi mo, abutan niya siya na nabubuhay para kay Jesus. Palakpakan natin si Lord, amen? Tatayo po tayong lahat. Alam ko, kanina ka pa kinakausap ni Lord habang ikay nakapikit. Now, this is your chance sa iyong buhay na mas maging matapang. Ang dami nating meaning ng katapangan sa kokote natin. Pero ngayong araw natin na ito, ngayon mo naintindihan ang totoong katapangan na in-establish ng Diyos. Ito yung mas maging brave tayo na mag-surrender at mag-submit sa Kanyang will. Kaya now, ngayon, kung ikaw ngayon ay umaamin na may mga bagay pa sa buhay mo, na parang ikaw pa rin yung nasusunod at hindi mo pa naisusuko lahat-lahat sa Panginoon. Yung mga kasalanan na alam mo, yan ang dahilan kaya namatay si Jesus sa cross. Ini-enjoy mo pa pero alam mo sa sarili mo,
Yan ang naging dahilan kaya nasisira ang buhay mo, nasisira ang pamilya mo, at nasisira ang pangarap ng Diyos sa iyo. Mga kapatid, kung matapang ka, then tapangan mong isuko ang iyong buong buhay kay Jesus. Ito na ang tamang panahon para isuko ang buong buo ang iyong buhay kay Kristo. Matapang ka, then tapangan mong isuko lahat sa Diyos. Sa pamamagitan ng iyong pagtaas ng kamay. Come on. Tapang ka, di ba? Then tapangan mong isuko lahat kay Lord kasi wala naman tayong magagawa kung hindi will ni Lord. Siya ang boss, hindi ikaw. Siya ang sovereign, hindi ikaw. At lahat naman pala susuko at sasamba at lulod sa Panginoon. So, ibig sabihin, ang pagsuko sa Diyos ay katapangan at the same time katalinuhan. Bobo lang ang hindi susuko kay Jesus. Hallelujah, hallelujah. Kung sinusuko mo ang iyong buong buhay sa Panginoon, taas mo ang iyong dalawang kamay. Lord, nakikita mo po ang mga nakataas ang kamay na ito. Narinig nila ang iyong salita. Ang salita na nagbibigay buhay. O Diyos, inaamin namin na kami nagkasala. Mahal na mahal mo kami. Sobra mo kaming mahal. Pero hindi namin maintindihan at maranasan ng matindi ang pagmamahal mo dahil sa mga kasalanang nakaharang sa amin na ini-enjoy naman namin. At yung mga kasalanan na yun ang naging dahilan kaya napako ang Panginoong Hesus dun sa cross. Inaamin namin na kami nagkasala, patawarin mo kami. Inaamin namin sa sarili namin na nabumuhay kami sa sarili namin diskarte at hindi sa diskarte mo, O Diyos. Patawarin mo kami. Sa mga oras na ito, sinusuko namin lahat-lahat sa iyo. Lahat ng aming buhay. Sa lahat-lahat sa loob ng aming buhay. Jesus, tinatanggap ka namin bilang Panginoon, Hari at Tagapagligtas. Ikaw na po ang mag-lead, ikaw na po ang maghari. Take control of this life. Not our will anymore, but yours be done. Makita namin yung sarili namin na sumusunod sa nais mo, hindi sa nais namin. Sa pangalan ni Jesus, samahan mo kami, O Diyos. Makita namin yung sarili namin, Lord, na patuloy na nagsusuko ng aming buhay sa iyo. Hallelujah, hallelujah. Sa natutunan natin ngayon, maaari ba kung meron pang may isusurrender, isurrender pa natin. Baka meron baka may nakasanayan na lang natin isurrender yung iba, pero hindi buo. Yung iba ayaw natin ipakialam kay Lord. Again, sa bawat pag-surrender, tandaan mo, at pagsasubmit kay Lord, tatapatan niya lahat ng sinurrender natin sa Kanya. Huwag tayong matakot mag-surrender at mag-submit sa Diyos. All we need to know, to do now, is to surrender to our King. Naniniwala ako na sa series nating Braver, as we culminate this, ay hindi lang tayo pinapatapang na umarap sa pagsubok, kundi pinapatapang din tayong sumuko sa Diyos. Sa panahon na nanaig ang sarili natin takot, pagdududa at kagustuhan. Kaya nga sa mga oras na ito, italaga mo ang sarili mo sa isang buhay ng total surrender o lubos na pagsuko at pagpapasakop sa Diyos. Kung meron pa rin nandyan na kagustuhan, na nananaig at nagpapalayo sa iyo sa Diyos,
ito ang tamang panahon para isuko lahat sa Diyos. Ano man ang mga plano mo o gusto mo na alam mo na taliwas sa kagustuhan ng Diyos, isuko mo na at magpasakop sa Kanya. Magtiwala ka. Mas maganda ang plano ng Diyos sa iyo. Na kung meron kang pangarap na alam mong hindi pangarap ng Lord sa iyo, isuko mo na sa mga oras na ito. Na kung meron kang gustong trabaho o business na alam mo na magpapalayo rin naman sa iyo sa Diyos, isuko mo na. Kung meron kang iniisip na gusto mong estado sa buhay, pero alam mo baka mawala ka lang kay Lord, isuko mo kay Lord yan. Mas the best yung plano niya. O baka meron kang gustong tao, pero alam mo hindi gusto ni Lord para sa'yo, isuko mo na yan. O anumang mga bagay sa'yo na pinangahawakan mo, na nagpapakita sa'yo na huwag dumepende sa Diyos. Yan ba'y pera, mataas na bank account, mga kayamanan, property, na pwedeng maging dahilan para sandalan mo at hindi si Lord kasumandal, isuko mo na sa mga oras na ito. Anything you know right now in your mind, in your hearts, alam mo sa puso mo, kapatid, kung meron pang bagay sa buhay mo na nagiging dahilan na pumapantay kay Lord sa mga oras na ito, kapatid, isuko mo na. Dahil kapag hindi mo na isinuko yan, baka yan pa ang maging dahilan para ikabagsak mo sa mga oras na ito. Kapatid, right now, sama-sama tayong lahat, sa count of 3, tatapangan nating isusuko lahat-lahat ng mga tinidependahan natin sa buhay na ito para lumabas si Jesus na siya lang ang kaagapay mo sa buhay na ito. Get ready. 1! Taas natin ating 2 kamay. 2! Get ready. Isuko natin. 1, 2! And 3, suko sa Panginoon. Everything. Lahat ng dinedependahan mo na pumapantay sa Diyos, surrender it to God right now. Yung happiness mo na hindi si Lord, isuko mo na. Dapat si Lord lang ang kasiyahan mo. Dapat kay Lord ka lang nasasabik. Kay Lord ka lang natutuwa. Kay Lord ka lang nasisiyan, hindi sa ino-offer ng mundo. Isuko mo na yung mga bagay na nagiging dahilan na na-excite ka at hindi si Lord yun. Isuko mo na. Any form of idolatry right now, be destroyed. In Jesus' name, surrender everything. Oh, if you feel like kneeling down, kung gusto mong loon, at isuko lahat sa Panginoon, everything. Come on, you can do it right now. Oh, yes. Kapatid, huwag kang aalay sa lugar na ito na hindi kayo nagtagpo, nagkaayos ni Lord. Kapatid, wala nang panahon para hindi ka pa surrender. Ang pag-surrender, hindi bukas, hindi next month, kundi ngayon. Kayo na! Surrender everything!
lang ang pagsuko sa Panginoon. Come on. Lahat ng pangarap na hindi si Lord ang naitataas, suko mo na. Lahat ng preferences mo na alam mong hindi gusto ni Lord, suko mo na lahat-lahat. Kapatid, hindi ka mananalo kay Lord. Tanda mo yan. Hindi ka mananalo sa Diyos. Kung hindi mo rin lang kayang isuko lahat, then parang sinabi mong kapantay mo lang si Lord. No. You're just a creation. He is supreme. Kapatid, tandaan mo. Pag sinuko mo lahat kay Lord yung mga bagay na hindi niya gusto sa'yo, tatapatan niya lahat ng sinuko mo. Kung papaanong si Job, nawala yung mga bagay na yon. Pero nung nakita ni Lord na sumurrender yung mama, pinalitan niya lahat kay Job ng doble-doble pa. Kapatid, iba kapag nag-exchange deal kayo ni Lord, mas matindi pa sa mararanasan mo at pangarap mo. Tandaan mo, ang taong nagsuko sa Panginoon, hindi mangungulelat sa buhay. That nothing is impossible to that person na naniniwala sa Diyos. Kung ikaw'y naniniwala sa Panginoon, sinurrender mo, walang imposible sa Diyos. Lahat ng sinuko mo, tatapatan lahat ni Lord. It's just a testing na sinasabi ni Lord, anak, ibigay mo sa akin yung sira mong buhay. Bibigyan ko ng panibagong buhay. Trade it to me right now. Papalitan ko yan ng the best in life to the fullest. At naniniwala ako sa mga oras na ito, you will receive blessings from your surrendering. Come on, receive it right now. May pagpapala sa mga tao nagpapakumbaba. Oh! Hallelujah! Hallelujah! Come on, receive the blessings that God is giving you as you surrender everything to Him. Hallelujah! Hallelujah! Hawak niya ang ating buhay. Hawak niya ang ating future. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. For the last time, gawin natin itong pagsamba at pasasalamat sa Kanya. Walang imposible sa taong nagsuko ng kanyang buhay sa Diyos. Oh, hallelujah. Tell my soul again, you will Lord for. Hallelujah, hallelujah. Though the seas are raging, you will speak and tame them. In you I find my rest.
Salamat, O Diyos, sa kabaitan. Salamat sa caring heart mo. Kung sa amin lahat, hindi kami nakaranas ng caring dito sa mundo. Kasinungalingan yon. Why? Kasi may Diyos na nagkikare sa amin. Salamat for being there with us every moment ng buhay namin. Salamat sa mga protection mo sa paglabas namin ng bahay hanggang sa aming pag-uwi. Pag-iingat mo sa aming pamilya, sa aming mga anak, sa aming pamilya. Salamat, Lord God. Sometimes, hindi namin na-appreciate yung mga bagay na yon na hindi namin nakikita. But, Lord, pinaparamdam mo sa amin na ang pinaka-the best na buhay ay yung buhay na nais mo para sa amin. Salamat, O Diyos. At ngayon, natututo kami lalong maging matapang. Matapang na isurrender lahat-lahat sa iyo. May problema, may pagsubok, surrender lang namin, O Diyos. May pinagdaraanan, may malaking babayaran, isusurrender lang namin sa iyo, O Diyos. May mga pressures, challenges, ang labanan ay doon sa lugar kung saan kami luluhod at mananalangin. At pagtayo namin, totoo kaming champion sa iyo, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Bigyan mo ng high five yung katabi mo, sabihin mo, lalo kang pagpapalain ng Lord. Hallelujah. There's a reason to celebrate. Amen. Amen. Come on, there's a reason to celebrate. Let us continue to sing the song. At sa mga gusto pong humabol ng kanilang tithes and offering, kapit na lang po tayo dito sa harapan. Oh, oh, oh. It's all about you, Jesus. Come on, we sing. He's the Holy One. You are the Holy One. You are the living Word. You are the center of my focus. Jesus, you are the Son of God. You are the solid rock. You are the center of my focus. Jesus, and you're the lover of my soul, and I adore you. Come on, we sing. It's all about you. All about you. It's all about you. Jesus. Once again, it's all about you, Jesus. All about you. It's all about you. It's all about you. Jesus. Na 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 na. Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Can we join hands together in prayer? Lord, salamat po, O Diyos, sa ginawa mo, Lord, sa aming mga buhay. Now, habang kami magkakawak-kawak ng kamay bilang isang simbahan, as a sign of unity, Lord God, kami rin in humility, laging magsusurrender lahat sa amin sa iyo. Lord, salamat po sa aming natutunan. Salamat sa April 2025 series about braver. Mas lalo naming naging maliwanag sa amin ang pagiging matapang. Kaya, O Diyos, pagpapakita ito sa amin na pagdating sa iyo, Lord, ikaw ang magtatagumpay, mananaig sa aming lahat ng plano. Kaya, O Diyos, patuloy mong pagpalain ang bawat isa, ang bawat pamilya, sa mga magulang, sa mga mag-asawa, sa mga anak namin, sa mga nag-aaral,
sa mga nagtatrabaho, nagbi-business. Lord, patuloy mo ang pagpalain, O Diyos. Kung may karamdaman po, ikaw po ang magpagaling. Kung meron pong pagkukulang, ikaw po ang magpuno, O Diyos. Lord, tulungan mo kami na next Sunday, mag-invite kami, O Diyos, ng aming mga kakilala pa, kapamilya, kaibigan. Kasi, O Diyos, dito sa lugar na ito, totoong nagsasalita ang Diyos. At kapag nagsasalita ang Diyos, may mga buhay na nababago, O Diyos. Kaya nga, Lord God, ibalik mo kami next Sunday. Ingatan mo kami sa aming pag-uwi. At sa aming paglabas na ito, nagsisimula ang panibagong buhay na surrendered sa iyo. Hallelujah. Taas natin ating kamay. Receive the blessings from the Lord. The Lord bless you. The Lord keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Lord, sa iyo po ang papuri at pasalamat. All glory belongs to you in Jesus' name. Everybody will say, Amen. God bless us all. Magkamayan po tayo. See you next Sunday. God bless.